mga ka-chillax, ayan. So our featured content for today ay yung usapang aircon tayo. So para ma-share ko lang sa inyo yung nangyari sa akin. Siyempre, alam niyo naman, nag-acquire tayo ng ating SUV Montero 2016. So na-acquire ko to nung November. After 2 weeks, sad to say, siyempre dahil second hand, di ba? Bumigay yung aircon, nawala yung lamig. So pina-check up ko. Sabi nung pina-check up ko dito sa Evangelista, most of the time ang unang nasisira daw sa Montero para ng ganitong model ay yung condenser. So yun, bigyan ko kayo ng clips. So ito yung clips sa last November. Kung saan nakikita nyo, ayan, baklas yung ating condenser. So yan, nag-google natin yung function ng condenser. Kitang-kita nyo naman, very polido sila. So ito naman yung ating evaporator. Yan. Kaya binabaklas yan, ito yung blower, ay para malaman kung may leak. So i-leak test yan, ibababad sa tubig. So ito yung sa likod ng Montero, yung blower, tsaka rear evaporator kung saan nakalagay. Then afterwards, nung okay na, ayan, binabalik. Ang maganda dito, hindi lang yung condenser ang nililinis, kundi pati yung radiator. So dito naman, baklas dashboard before tinanggal yung before naialis yung evaporator tsaka yung mga blower natin. So talaga dito pa lang, nakakaawa talaga dahil nakakatakot eh. So ito yung yung binaklas na. So talagang matrabaho, pero hanga ako sa kanila, bilis nilang magtrabaho. So ito na yung nilileak test sa Evangelista. So in fairness naman, dahil tropa ko yan dahil taga Evangelista rin tayo, taga Barangay Bangkal, ay baklas lahat. So isa sa mga major components natin, evaporator. Ang Montero ay may evaporator, front and back, so dual yan. Then isa sa mga major components, siyempre yung compressor, yung pinakamakina niya. Then yung condenser. So nung nabaklas na lahat, okay naman, wala naman nakitang leak. So nagkaroon ng leak test. Ni-leak test yung evap sa harap, evap sa likod, then yung yung condenser. Then chinek din yung yung mga fan, yung sa radiator fan. So unfortunately, ito palang Montero 2016 natin ay walang aux fan. So parang siya parang additional fan na makikita most of the time sa harapan ng condenser. So bumili ako afterwards. So saan ko na ikukwento yun. Ang nakitaan lang ng leak ay yung evaporator sa harapan. So yun. So naibiyahe ko pa to, layo. May biniyaya yung malayo nun. Tumagal yung lamig, sobrang lamig. Yung natutuwa ako yung 24 pa lang. Parang nakaset siya sa 24 pero feels like 18, parang ganyan. So nakakatuwa siya. Sabi nga nila, powered na pala to ng Nissan technology yung lamig. Kaya nakakatuwa. So tapos noon, fast forward tayo February, yun na naman, nawala na naman yung lamig. So ito na naman tayo. Sabi ko na gastos na naman. So yun yung ginastos ko noong November. Ganyan. Kaya yung resibo. Kaya nga natin, thumbnail natin, di ba? Enter or wrong diagnosis. Wala naman kasalanan dahil tumagal naman, di ba? Actually, di naman yung di naman ata yun yung culprit eh. So ito, February na. Actually, wala akong pera noon. Nagpakarga muna ako ng Preon. So nakakatuwa dahil yung Preon, pagkarga ko, umabot pa siya ng 2 weeks bago sumingaw. Yun. Kasi kailangan ko gamitin, wala pa akong pera eh. Alam ko, major parts na naman yung gagastosin eh. So nagpa-check up ako dito naman sa QC. So ito, nakita ko lang to sa Facebook. Napakaganda ng mga kasi dito, mga reviews. Kaya binisita. So ganun din, payo nila, condenser, palit na condenser dahil nga wear and tear na. Ang maganda dito, ayan, kitang-kita nyo, papakita sa customer na bagong-bago, ayan, na ito naman ay may warranty.
So walang problema. So tinapat sa yun yung kabila, yung lumang condenser, kita nyo naman, di ba? Kulay itim at talagang ano na, bulok na. So ayan. So another gastos na naman. So dito sa GRC, sa may QC, ay napakapulido dito. Magaling din sila pagdating sa paggawa ng aircon. Ayan, meron din silang change oil, tune-up at marami pang iba. So isa sa mga gusto ko dito sa GRC, ito meron din silang parang pan-dialysis ng aircon. So bihira lang yung may ganito eh. Kinuwento kayo nangyari, na ibinaba na lahat kasi nakakatakot dahil baklas lahat eh. Baklas lahat yung dashboard, nakakatakot dahil baka may mga lumuwag, mawala na pin, mabali, di ba? Ang hirap pa naman hanapin kung pag pumalog na siya, di ba, magiging maingay na. So in fairness naman, sa pinagawa ko, napaka pulido at ang bilis na gumawa. Yun dito sa Evangelista, parang wala pa yatang 3 oras eh. Ang bilis eh, wala pa yatang 2 oras tapos na. So dami naman nila kasi tatlo silang gumawa nun dito. So talagang ika nga eh, Fast and the Furious yung dating. Oh shit! Oh shit! Okay. Yung iba naman. Kaya ako napunta sa sa QC. Doon naman ang paggawa para may iba-iba. Ganda ng mga doon eh, ng mga feedback. Pinuwento ko yung nangyari nga, evaporator, condenser, baklas lahat. Tapos ang kanilang findings ay condenser. So to make the story short, check up naman. Then mabilis dahil wala nang baklas dito eh. Condenser, puro harapan lang. Sabi ko, okay ba yung yung radiator fan ko? Tama lang ba yung hangin? And sabi daw, minsan yun yung nagkakos kung bakit nag-high pressure, bakit mawala yung lamig. So hindi naman daw, okay naman daw yung aking yung propeller fan. Nun, palit, condenser. So yun, linis. Yung sarapan, pansin ko, sarapan lang naman, wala naman binaklas dito. So palitan ng condenser, siyempre panibagong play yun. So yun, kita ko lang dyan ulit yung resibo, para at least may idea kayo. So ito, 2 weeks lang yung tinagal, nawala na naman yung lamig. So nawala na naman yung lamig, mga katilak. So di ba nakakalungkot? So nakita naman yung magkano binayad ko, di ba? 14K. Sa pangalawa to, February. Biro mo nung November 9K. Tapos nung February 14K. What? So syempre wala na. So ano nangyari nito? Alam ko na naman, may singaw, di ba? So karga na naman tayo ng Freon. Ayan. So yun. So sinishare ko lang sa inyo. So ang culprit naman yan, nakikita nung kinuwento ko dito kay Evangelista. So sabi niya, sir, baka yung naman, yung evaporator naman daw sa likod. So yun, sinare ko lang sa inyo. So ngayon, nagpakarga ako ng Freon. Dahil pag nagpakarga ako ng Freon, umabot siya ng 2 weeks eh. So since sa tropa ko, mura lang yung Freon. So sayang din yun, di ba? Kasi kung wala ka namang 10K or 15K yung gagastusin mo na naman para sa major components, di ba? Eh magtsaga ka na lang muna sa pa-Freon. Totoo 2 weeks. Eh kung 4 to 5 times ko naman ito ginagamit, sulit na yun. Eh mura lang talaga yung kasi nakakailang karga na ako ng Freon. FYI pala, no? So yung aircon specialist doon sa Evangelista, para pinaka-cheap nila. So payo pala nila daw. So kung katulad niya may tagas, hindi daw recommended na lagi magpapakarga ng Freon kasi maaari daw mag-leak daw yung langis daw from the compressor. So comment down below kung may katotohanan ba yun. Kaya kailangan kung may budget na talaga ay gawin na daw yung problema kasi napapagod ang compressor. Ayan. Kasi nga di ba may leak, which is tama rin naman kung titingnan natin. So ayun, comment down below kung sa tingin nyo ba yung evaporator naman ang may problema. Kasi nangyari naman the usual pa rin, unti-unting nawala yung lamig. Bali di ba dati 24 sobrang lamig na, tapos ganun 23, 22 hilaw hanggang sa ayun, parang pan na lang. So yun yung nangyari. So sinishare ko lang sa inyo yung mga kahit ako, di ba, hindi ko man ginusto, di ba, kasi nagawa naman ako sa mga panglumalupitan, mga chip, nakakausap ko naman doon, talagang matagal nang gumagawa. Talagang sa tingin ko talaga yun, siguro for me, parang sa speed ko talaga ito, I wear it there. Kaya talaga
kailangan talaga may pera, may budget. Sa ngayon, siyempre mga ganyan, nakakatakot yan. Kung evaporator, another major yan. So hindi yan ma-usual na linis lang na umaabot ng 4 to 6, di ba? Or 4 to 5. So madalas ano yun mga 9 to 10K. Parang katulad ng evaporator ko, di ba? Napagawa ko. So umabot siya ng ano, di ba? Na 9 plus. So yun lang naman mga kasilak. So sana nakatulong ito ating vlog na to. May share ko sa inyo. Sa ngayon, inaantay ko lang na mawala yung lamig. Kasi mostly nakakailang karga na ba ako simulang kinuha ko to. Siguro nakakatatlong karga na ako ng Freon eh. So fortunately, tumatagal naman, umabot naman ng 2 weeks. So kung gastos ako ng 500, 600, di ba? Not bad na yun for 2 weeks kasi talagang habol talaga natin ay yung lamig, di ba? Malamig na sasakyan. So sana nagustuhan nyo ating munting content, usapang aircon lang para may share ko sa inyo yung mga kung magkano yung mga presyo, di ba? Mga major parts to ng isang aircon. So napaka-gastos talaga mag-maintain. Kasi nung nagkaroon ako since na brand new, talagang wala masyadong problema lang doon, 5 years to pay. So talagang hirap yung monthly. Kasi ito, second hand. So talagang yun yung medyo madugo lang. Lalo na siguro kung wala ka mabubunot, wala ka ipon. So sana nagustuhan niyo ating munting content. So till here, this is Well Esquila. Ride safe and God bless.